Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is July 5, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Officers Avenue, Queens Grove, West Bacoor po yan. At dadalhin po natin or second final destination ay sa may Peninsula Road, Bayanan, Alabang, Muntinlupa. Okay, so disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada lamang at wala nang iba. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po. So, andito na tayo at mag-play tayo mamaya unti po. Ay talagang parati na makikita natin na parati na lang na mayroong problema po sa Bureau of Customs, pero ngayon talagang lahat ay ginagawa ng paraan para na sa ganoon. Sa SLEX po tayo dadaan, ano po ma'am? Problema dyan sa Bureau of Customs. MCX, basta yun na yun. Hindi ko alam ang tawag kasi dyan. Na-try niya na po dito sa Ponticelli, yung labas dito. Hindi ko po kasi kabisado dito ma'am. Kaya po, ituro nyo po. Dyan naman po yung tinuturo, Ponticelli Drive. Yan. Ayan po. Mahirap yung kanyang trabaho, pero ginawa ng paraan para labanan at smuggling at manigis ang institusyon. Makikita mo lang kasi talagang ang issue ng smuggling dyan po sa Bureau of Customs ay matagal na talagang problema. Sino pa ba naman na parang bata pa naman ako, hindi pa nag-aaral, issue na ang smuggling dyan po sa Bureau of Customs. Pero yung deklarasyon po nitong si Mr. Aliaria Pucero para sa all-out war laban sa mga smuggler, pati na rin yung babala sa mga tiwalin na mga customs personnel sa pamagitan ng one strike punishment at malinaw na mensahe na talagang totohanan yung ginagawa ni customs. Yung issue naman po na may ginagaman sa port congestion ay isa ho kasi sa problema talaga dyan. Mga may-ari na container lang hindi nilalabas o iniaalis yung kanilang mga container kahit na basyo na o wala ng laman yung kanilang mga container. Yun po yung mga nakakalungkot doon. Tapos pinag-uusapan yung may kinalaman sa port congestion. Ang makikita natin talagang laki-laki yung bumpaw. Pero dami samantala ang ating oras 8 minuto makalipas ang alas 7 ng hapon na pala ng fake news dapat sa roundabout wala kaya komentaryo at opinyon kasama Po. Dito pa na-try dito. Ba't ano po bang, Doon sa kaliwa. diretso lang po yun? Opo. Pagka-round. So ano po, doon na po tayo? O dito na po? Pwede naman din kung kaya. Hindi ko alam kung gaano kalayo dito. Ayan po ma'am. Ito yung sinasabi nyo, ito yung pinupunta natin ngayon. Pero yung punto din niya ay doon sa ano? Doon din po, parehas naman ang labas natin yan. Sige.
coverage. Tutukan ang isa na namang makasaysayang special coverage ng DZBB, WTV at Super Radio nationwide. The Vice President on Trial special coverage. Simula sa July 6, umpisa alas 2 ng hapon, tutukan ang live coverage ng Super Radio DZBB sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mapapanood din ito sa Super Radio DZBB YouTube channel at Facebook Live. Kumuha din ang impeachment update mula sa Super Radio DZBB TikTok at X o dating Twitter. Tutok na sa Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Wala pa rin tatalo. GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hunyo. Ayon sa KGB Nielsen Media Research, number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka namin paglilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1. GMA Radio forever number 1. Enter left most lane, then 80 meters, turn left. GMA Super Radio DZBB Balitang Totoo. DKO Talakayan, komentaryo at opinyon kasama si Alan Gato. Report muna tayo ng ating mga kasama sa labas. Suspect na nag-viral na insidente ng pag-hold up sa Taguig City ay stand na. Nakatutong sa balita niyan si Pamela Adriano. Narito na nga ang Continuing gang robbery towards Alabay, resulting in 2 killings. sa barangay North Signal, Taguig City. Ayon sa Southern District, positibong tinukoy ng biktimang Continue straight in this traffic baril light. at sinakawan nito sa kanilang pick-up truck sa likod. Nasakay umano mula sa biktima ang nasa 4 na cellphone at 25,000 pesos sa cash. Bukod sa robbery charges, ang best dressed adult na suspect na nilala sa alias na Joshua ay naharap sa rekladong paglaban sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives. Matapos na pagsusunod ito ang isang baril, granada at isang bala. Patuloy naman ang pagsusunod sa mga pulis na kasabwat ng suspect. Ako si Pamela Adriano sa Taranto sa Totoo. Sayang hindi natin makakapalip yata ngayon. Continue straight in this traffic light. May mamaya kukuha rin tayo ng pinakawaling impormasyon mula sa Pag-asa Kapayparan ng lagay ng panahon at binabantayan natin na super typhoon na may international name na body para at least naman malaman natin lalo pat yung ibang mga LGU naghahanda pa rin sa magiging epekto nitong super typhoon na bagyo. Samantala, mahigit 3 milyong pisong halaga ng mga sigarilyong walang traffic health warning na sa bandang PNP-CIDG sa isang inbound na truck sa Pampanga. Nakatutong sa balita niyan si Luisito Santos Sere. Abot sa 3.8 million pesos sa halaga ng mga sigarilyo walang traffic health warning ang nasabat ang PNP-CIDG sa Barangay Paisip at Bernardo City sa Pampanga. Ang PNP-CIDG Director, Major General Robert Rodriguez II, nagpapalak ang kanilang operasyon matapos hindi sa kanila ng assistance ng LTO Region 3. So, isigaw sa pagbilang ginabas na matapos ang mga araw sa isang anti-colorong checkpoint. Agad na nag-apply ng search warrant ang CIDG Regional Visual Unit 3 upang mapaglara sa sakyan ng na-discover ang nasa 6 na mga pieces ng sigarilyo na walang traffic health warning. Sabi ng CIDG na may signature power sa ilalim ng Rapid Tax number 1060
kasama sa GMA Super Radio Regional Weekly. Ikaw mo, Halo, Alakaya, komentaryo at opinyon kasama si Alan Gato. Kanina, nung mga pasado alas 3 mo ng hapon ay napatay din natin ang pag-asa na binabanggit itong isang linggo na to ay kahit hindi na papalapit ang makapagpumasok na kahit sa Philippine Area of Responsibility sa Martes, Miyerkules ang pag-taimuna na si Bobby ay pwede pa rin po na kahit paano ay nakapagay dito. Pero hinahatak lamang kasi nito ang habagat. Pero siguro para mas malaman at mapakakuha tayo ng mga karagdagang mga impormasyon na sa linya po natin ngayon, si Binibining Chris Castañeda, ang weather specialist po ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sir Alan, and sa ating po mga taga-subaybay sa mga tradisyon na ka-apply to front ng Luzon at Visayas. Kung meron po tayong mararanasan mga pag-ulan dito sa Metro Manila at sa mga nalalas bahagi po na ating bansa, mostly mga isolated mga biglaang pag-ulan na kung tutulad ng ang mga local thunderstorms. Those severe thunderstorms po possible pa rin yung panagalitan o yung short period ng malakas na pag-ulan na double pa rin para sa ating mga kabayan. While yung pag-ulan na monitor natin na nasa labas pa ng ating area of responsibility, first typhoon international indicated na Bavi na mataas sa line of 1,575 kilometers east of southeastern Luzon. So yung best po natin na papasok ito sa loob ng ating area of responsibility today Tuesday or Wednesday, early morning, and next na po natin na hindi ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa nung posible itong lumapit sa may area ng Batanes. And sabay po ng yung Bavi or yung present light po natin sa loob ng park, i-enhance po nito yung habagat. So sa mga susunod po na araw, most likely yung second half po ng week na to, doon natin mararanasan yung mga pag-ulan po, lalo ng habagat sa itong bagyo na minomonitor po natin. Also, sa pagpalit po nito, expect natin isipin ay mataas din ang wind signal for the northern and eastern portions ng northern front areas po natin Tuesday night or Wednesday morning. Also, in-expect po natin na may meron tayong pagpaalon or magkakasay ng real condition sa mga karagatan po natin over the portion ng ating bansa. Sa mga susunod po na araw din, so most likely by Wednesday. So, consider po yung mga araw po natin sa target pa natin monitor sa kalendar at pagkakita natin sa ating pag-asa. Ang ganun pa rin po ba? Nakakita natin na dito sa Metro Manila, hindi tayo basta nakakaraan na ng pag-ulan at Biyernes at weekend na week. Maraming salamat, Ma'am May.
In 700 meters, turn right to take the exit 23, then keep right in. Teka. Doon sa, ano no? Kasi pa Skyway to, no? Sa kabila tayo. Dito ako dati nagkamali. Napano ko dyan sa pa Skyway. Nako po. Saan po dapat kayo? Aburi, lili ko sana. Dito nga lang sana. Paalamang. Oo. Nako po, magalianis ng ano niya. Ng layo. Buti may konsiderasyon yung naging passenger niya. Sabi, total, dyan na tayo, mag-SM na lang muna kami. Sabi, diniretso ko na sila sa MOA. Buti na lang nakaintindi sila. Kasi talagang talong-talo ko, lugi ako talaga. Babalik ko sila dito. Talo, layo. Nakasampa ka naman lang naman. Oo. Ito, isa pa to eh. Dalawa din to eh. Hindi ko alam kung saan tayo eh. Ito pong kanan. Ito na. Apo. Isang beses na rin ako nagkamali dito eh. Ang dalawang yan, dalawa. Pwede naman po yung kaliwa kaso mas malayo. Nadaan po yung mga festival. Sana nakikinig pa rin si Christian ng Vancouver, Canada. Kanina pa nagsabi. Pagkaganyan sana, no? Kasi alam nilang possibility na talagang may magkamali. Yung maglalagay sila ng exit para magkamali man, maka-exit pa rin siya. Hindi. Pag nagkamali ka dyan sa taas, walang exitan dyan. Diretso na hanggang Magallanes. Nakikinig at nakatulong sa atin ngayon sila Israel John Surina na bumabati ng magandang hapon. Sana raw In 100 meters, turn right at the traffic light. metal detector lang ang kahit na mga eskwelahan sa dito sa Quezon City. Maswerte dito sa Quezon City pero sa ibang mga lugar 56 plus 1 doon eh. sa atin ngayon siyempre ito si Jeffel Kimo na taga Damona maraming pasugit na In taga 70 meters, turn right at the traffic light. yung Gonzales siyempre yung Navia at yung Maria Edgar Poblete ay buwabati ng magandang hapon sa kapatid James Bartilipe Benita na buwabati rin ng magandang hapon si Rendel Dalmoso buwabati rin ng magandang hapon na matutulog daw siya mula dyan sa North Cotabato at siyempre yung si Alex Muhammad na nakatulog din sa atin ngayon Continue straight at the first intersection. Then, in 100 meters, turn right. Magandang araw daw. Maraming salamat po sa patuloy na pagtulong sa ating programang Talakayan Komentaryo ito video ng TKO. Ako pa rin po yun na kasama Alan Gatos magkaliligan po tayo sa susunod na linggo. Dapat ulit pa rin po yan. Alas 5 hanggang alas 5:30 ng hapon. Samantala, susunod na po ang 24 oras weekend. Mga kapusong dito sa DCW. Into right first lane, then turn right onto Pleasant Drive. Lubos at gayon. Servisyo.
Abangan ng taong bayan dahil simula ng impeachment trial. At alinhasay nagbahagi ng inspirational message sa mga lumahok sa Sparkle Pride Workshop. Drop off po. Dot lang. Mga kapuso, history at center court. Wala pong pagsidlan. Ang tuwa ang Wimbledon crowd sa winning match ni Pinay tennis phenom Alex Ayala. Pinaigaw naman niya ang defending champion. At hindi pa tapos ang Wimbledon journey ni Ayala pero pinahanga niya ang ilang tennis icon at ang sambayanan. Ang detalye po ng kanyang laban at iba pang pinakamainit na balita ngayong linggo, susukat maya-maya. Magandang hapon po. Nahuli ka kung paano ang meetup sana para magbenta ng cellphone ay nauwi sa hold up. Ang mga nagpanggap na buyers kinangay ang cellphone at libo-libong pisong pera nagdala ng mga biktima. Nakatutok si EJ Gomez. Kita sa video ito ang pakikipagkamay ng isang lalaki sa isang lalaki na pang-pink t-shirt at may suot na helmet at angkas ng isang motorsiklo. Maya-maya, Hindi naman to ano yun. binubunot ang lalaki sa kanyang bulsa. Ang eksena, feed up ng isang online seller ng cellphone sa mga nagpakilalang buyer na nauwi sa pang-hold up. Ano yung check mo, Tol? Ay, okay ka na ba? Agad tumakas ang riding in tandem sakay ng motorsiklo. Nangyari yan sa barangay North Signal Taguig, Sulaywan ng gabi. Kwento ng 21 anyos na biktima, kasama niya ang kanyang kaibigan para kitain ang kausap nilang mga buyer ng ibinibenta nilang mga cellphone. Kakain muna sana sila habang naghihintay sa mga katransaksyon na bigla na lang tumulpot sa gilid ng kalsada at nagdeklara ng hold up. Nakapit po yung insidente na yun dito po sa glasses ko na may camera. Tinanong ko po kung ano po yung unahin nilang i-check na unit is bigla na lang po nila kaming tinutukan ng ayun nga po, baril. Tapos kinasarin po sa harapan namin. Tapos tinanong po kung hindi namin ibibigay, papatayin daw kami dalawa. Bigla pong naglabas ng baril. Tapos kinablot po sa akin yung bag. Na-blanco po ako parang Sa tapat ng wala ka rin po ako nagawa. Natakot na rin po. Laman ng bag ang apat na Ito? cellphone na aabot sa 140,000 pesos ang halaga at cash na Ito, nasa ingat po, 55,000 God bless po. pesos. Ayon sa mga biktima, I-add ko po yung ano. Sige po. Bali, 47 ano? nila, umuwi na sila noon sa akalang Opo. pinag-iisipan lang sila na mga kausap na bayan. Ilang oras ang lumipas nang magsabulit ang mga suspect na nagbigay ng panibagong meet-up location. Salamat din po. God bless po. Ingat po. Sila nung mga oras na gusto nila kaming i-meet up doon sa may madilim na lugar, nakasasakyan daw sila. Dadaanan na lang daw nila yung unit. Tapos hindi po ako pumayag kasi nga po sobrang dilim po. Sa follow-up operation ng pulisa, naaresto kahapon ang isa sa mga suspect na nanutok ng baril. Nakuha po agad sa kanyang possession yung isang calibre na baril na ngayon po ay Ayan, so na kung paano niya natapos na yung ating trip sa content na ito, sa trip na ito. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po muna pa samantala at tayo ay gagawa na ng ibang content. Sa Nabi Nation.